pa rin ang pinsalang iniwan ng Bagyong Usman sa ilang barangay sa Calbayog sa Northern Samar. Kahit may tulong nang natatanggap, hindi ito sapat para makapagsimula ng muli ang mga binagyo. Kaya ang iba, gaya ng 15 taong gulang na si Richie, gumagawa ng paraan para makatulong sa kanyang pamilya. Pagkukopra ang kabuhayan ng mga residente dito. Kaya naman hindi malayo na maagang namulat sa ganitong klaseng trabaho ang mga batang gaya ni Richie. Tuwing Sabado at Linggo, nasa koprahan siya para magtrabaho. Pagkatapos malagay sa sako ang kopra, kailangan niya itong buhatin papunta sa balsa. Richie, gaano ka bigat yan sa tingin mo? 40 mo. Halos 25 kilo lang ang timbang ni Richie. Di hamak na mas mabigat pa sa kanya ang kanyang dala. Madulas at mabato ang daan patungo sa balsa. Kaya maling hakbang lang niya, maaari siyang madisgrasya. Maswerte na raw siya kung may makatulong siya sa pag-alalay. Mula 50 hanggang 100 piso ang kinikita ni Richie sa pagbubuhat ng kopra. Bakit mo ito ginagawa? Wala kang pagkain. Sa pagkokopra nabubuhay ang pamilya ni Richie. Pero 2,000 piso lang ang kita rito sa loob ng 3 buwan. Lahat ng ginagawa ni Richie para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Tutulungan ko, ma'am. Ang mahirap na umakit ng puno. Masakit ay tuhod, ma'am. Minsan ako nga, pupunta ako ng bundok, di ko sinasama yan eh. Kaya lang, siya na pumipili naman sa kanya sarili lang. Pansamantalang nahinto sa pag-aaral si Richie dahil lagi raw itong tinutukso dahil sa kanyang pagsasalita. Ako, gusto ko talaga mag-aaral siya, makapag-aaral talaga eh. Hindi na bago ang kwento ni Richie na sa murang edad, handa nang magsakripisyo para makatulong sa pamilya. Dalangin natin na muli siyang makabalik sa pag-aaral.